Para maibsan ang pagsisikip sa mga classroom ngayong school year, isang paaralan sa Quezon City hindi muna tumatanggap ng enrollees para sa grade 11. Blended learning, ipinatutupad din si Vel Custodio sa sentro ng balita. Umulan man o umaraw, maaga nang pumasok ang mga mag-aaral sa Batasan Hills National High School para sa pagbubukas ng school year 2024 to 2025. Mag-aalas 6 pa lang ng umaga, nag-flag ceremony na ang mga mag-aaral at agad nang sinimula ng regular classes. Nauna na kasing isinagawa ang simulation dry run ng mga estudyante para sa balik-eskwela 2 linggo na ang nakakaraan. Ang Batasan Hills National High School ang may tala ng pinakamaraming enrollees sa Quezon City. Mahigit 15,800 enrollees ang kasalukuyang naka-enroll ngayon at inaasahang madadagdagan pa ito hanggang sa Agosto. Pero mas mababa ito kung ikukumpara sa mahigit 17,000 noong nakaraang taon. Paliwanag ng pamunuan ng paaralan, hindi raw kasi muna sila tumatanggap ng mga grade 11 students para ngayong pasukan. Temporary wala muna yung aming grade 11 kasi maraming public schools nearby na kulang ng enrollees sa senior high. So, nirefer muna namin lahat ng grade 11 namin. Isa po ay yung congestion nga po. Kaya medyo paluwagin muna yung school kasi talagang napakarami po na enrollees ng batasan. Isa pa sa ginagawang estratehiya ng paaralan ay gawing blended ang mode of learning kung saan 3 araw naka-onsite ang mga estudyante habang 2 araw ang online. Mayroon pa ring 2 shifts ang mga estudyante. Kung bilang naman ng mga guro ang pag-uusapan, sobra-sobra pa aniya ang bilang ng mga guro dahil mahigit 600 teaching personnels ang nagtuturo sa Batasan Hills National High School. May plano na rin ng pamunuan ng paaralan kung sakaling magkaroon ng suspensyon ng klase ngayong tag-ulan. So mayroon ng mga default lesson na inihanda para pagka sinuspend yung face-to-face, ibabato lang kagad ng teachers anong gagawin ng bata. Handa na rin aniya ang paaralan sa Saturday classes kung may consent ng magulang. Hangad din ang paaralan na maisapulisiyan na ang no read, no pass para sa mga tutuntong ng grade 7. Matutugunan naman aniya ito ng programang tutok basa sa elementarya para matulungan ang mga estudyante na makapasa at makatuntong ng grade 7. Kaugnay nito, may pangamba naman si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Kasunod ito ng mababang ranggo ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA test noong 2022. Kaya kung gusto nating makuha yung kalidad na edukasyon, hindi dapat nagiging normal ang blended learning, bawasan ang class size, maximum nga 35 students per class, at dapat ang mga teachers ay hindi naman i-overwork, too much yung 8 loads per day ng ating mga teachers. Hinamon din ng Representative Castro ang bagong upo ng Department of Education Secretary Sani Angara. Anyway, bagong pamunuan na. So this is not way to go para magkaroon tayo ng quality education. Kaya nga sabi natin, overhaul the K-12 program. Yung most essential learning competencies ay dapat na yun ang ituro. Sana makita ito ni Secretary Angara. 84 public elementary schools at 59 public high schools na ang nagbalik eskwela ngayong Lunes sa QC. 15 pampublikong paaralan naman sa QC ang bubukas sa August 1 dahil nagsisilbi pa itong evacuation center para sa mga nasalanta ng Bagyong Karina at Habagat. Habang 4 namang paaralan sa lungsod ang naapektuhan ng pagbaha, kaya sa August 5 pa ang simula ng school year. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, maglalagay na lang ng Saturday classes sa mga naturang paaralan para mapunan ang mga kulang na araw. Samantala, nitong nakaraang Biyernes, dapat magsasagawa ng orientation para sa mga magulang at guardian pero napospone ito dahil sa pananalasa ng Bagyong Karina. Wala pang pinal na anunsyo kung kailan ang rescheduled date na nasabing orientation. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.